Nagsisimula ang pelikula sa taunang United Nations Global Warming Conference sa New Delhi, kung saan nagbibigay ng talumpati ang paleoclimatologist na si Jack Hall. Binalaan niya ang mga delegado na ang mundo ay malapit nang humarap sa isang polar na sakuna, na gagawing yelo ang lahat. Nang magtanong ang ilan sa mga delegado tungkol sa natitirang oras, binanggit ni Jack na maaaring tumagal ito ng ilang siglo, ngunit kung hindi bawasan ang paggamit ng fossil fuel, haharapin ng kanilang mga apo ang mga kahihinatnan. Pagkatapos ng kumperensya, nakilala ni Jack ang isang kinatawan mula sa National Oceanic and Atmospheric Administration, si Terry Rapson, at ang dalawa ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kani-kanilang mga natuklasan. Habang pinag-uusapan nila, biglang umulan ng malakas na nagpapahiwatig na nagsimula na ang pagbabago ng klima. Sa paglipas ng mga susunod na linggo, ang kakaibang kondisyon ng panahon ay tumama sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Japan, nagsimulang bumagsak mula sa langit ang napakalaking mga yelo, na nag-iiwan ng maraming tao na namatay. Ang ganitong mga yelo ang pinakamalaki na naitala sa kasaysayan. Samantala, sa monitoring station ni Terry Rapson sa Scotland, ipinakikita ng mga kompyuter na ang mga bahagi ng karagatan ay dumaranas ng napakalaking pagbaba ng temperatura. Ang mga patak ay pabigla-bigla at misteryoso na ang mga signal ng komunikasyon na inilagay doon ay agad na nagyelo. Sa labas ng mundo, sa International Space Station, napansin ng mga astronaut ang mga dambuhalang bagyo na namumuo sa troposphere ng lupa. Sa susunod na eksena, dinala tayo sa Washington, D.C., kung saan ibinaba ni Jack ang kanyang anak na si Sam, papuntang airport. Si Sam ay isang henyong estudyante na naimbitahang lumahok sa isang decathlon sa New York. Kahit na ang kanyang ama ay isang kilalang tao, si Sam ay mukhang nagagalit sa kanya, dahil siya ay palaging wala sa kanyang buhay dahil sa kanyang abalang schedule sa trabaho. Gayunpaman, tinitiyak niya kay Sam na kapag nagretiro na siya, magkakaroon siya ng maraming oras para sa kanyang pamilya. Nang maglaon, dumating si Sam kasama ang kanyang matalik na mga kaibigan na sina Laura at Brian sa New York. Napansin nila ang isang malaking kawan ng mga ibon na lumilipad patungo sa kanluran, na parang may sinusubukan silang takasan. Samantala, tinawagan ni Terry si Jack mula sa kanyang monitoring station at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang mga natuklasan. Sinabi niya na ang polar catastrophe ay mabilis na lumalapit sa kanila, at wala silang oras upang takasan ito. Nang tanungin ni Jack kung ito ay malala, sinagot ni Terry na ang isang bagay na tulad nito ay hindi nangyari sa nakalipas na 10,000 taon. Kasunod nito, dinala tayo sa isang weather monitoring center sa California, kung saan ang isang technician ay masaya kasama ang kanyang kasintahan. Sa sandaling yun, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaki na nababalisa, na nagpahayag na umuulan ng yelo sa LA. Nang marinig ito, binuksan ng technician ang telebisyon at nabigla nang makitang sinalanta ng mga hailstone na kasing laki ng mga golf ball ang ilang bahagi ng LA. Agad niyang tinawagan ang kanyang amo at sinabihan siyang maglabas ng babala ng buhawi sa estado ng California, gayunpaman, huli na. Sa ilang sandali, maraming naglalakihang buhawi ang umiikot sa lungsod at sinisira ang lahat ng nakikita. Dahil dito, isinasagawa ang isang agarang pagpupulong sa Office of Global Change sa Washington, D.C. Binanggit ng isa sa mga dumalo ang iba pang mapangwasak na mga pangyayari sa panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo at iginiit na may nangyayaring mali. Sa sandaling yun, ipinahayag ni Jack, na kabilang din sa mga dumalo sa karamihan ng tao na ang lahat ay nangyayari dahil sa agos ng North Atlantic. Ang mga agos ay dala ng mabilis na pagtunaw ng polar ice, na dulot naman ng global warming. Binanggit din niya na ito ay simula pa lamang, at sa ilang araw, lalala ang panahon. Sa susunod na eksena, nakipagpulong si Jack sa vice-presidente, at sinubukan na ipaunawa sa kanya na ang sitwasyon ay lubhang kritikal. Binanggit niya na ang polar blast ay maaaring tumama anumang oras sa lalong madaling panahon, kaya ang mga mass evacuation sa northern states ay kinakailangan. Gayunpaman, hindi siya siniseryoso ng bise at lumayo. Sa ibang lugar sa UK, nagsimula ang pag-snow ng mabilis, kaya 3 helicopter ang ipinadala sa Royal Palace para kunin ang reyna. Gayunpaman, sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa mata ng bagyo, na naging sanhi ng pagtigil ng kanilang mga instrumento. Sa lalong madaling panahon, ang mga chopper blades ay tumigil din sa paggana, at lahat ng 3 helicopter ay bumagsak sa lupa. Isang piloto ang nakaligtas sa pagbagsak, ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, siya ay nagyelo hanggang sa namatay. Bumalik sa Manhattan, sinubukan ni Sam at ng kanyang mga kaibigan na bumalik sa DC,
ngunit ang lahat ng serbisyo sa transportasyon ay nadiskaril ng malakas na buhos ng ulan. Desperado na makalabas ng lungsod, ang tatlo ay naglalakad sa mga lansangan, at nakita ang lungsod sa lubos na kaguluhan. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang napakalaking tsunami na nagdulot ng napakalaking pinsala sa lugar. Ang mga skyscraper at maging ang Statue of Liberty ay nilamon, na parang wala lang. Nakita ni Sam at ng kanyang grupo ang paparating na panganib at nagmamadaling pumunta sa National Library Hall para sa kaligtasan. Nakalulungkot, libu-libong minalas na mga tao ang naanod at namatay. Nang maglaon, tinawagan ni Terry si Jack at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa nagyayelong hangin sa Europa, na nagpabagsak sa mga helicopter. Naalarma nito si Jack, at pagkatapos ng kaunting pagsasaliksik, nalaman niyang mas maagang lumalapit ang bagyo sa Amerika sa hindi inaasahang bilis. Sa katunayan, mayroon lamang silang 48 oras bago mag-freeze ang lahat. Kasunod nito, binuksan niya ang hula ng panahon, na nagpapakita na tatlong malalaking sistema ng panahon ang nabubuo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lumalaki sila sa araw, at sa Europa, nagsimula na ang polar state. Samantala, desperado na naghanap si Sam ng telepono sa library, dahil walang mobile phone reception ang lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba siya sa ibang palapag at nakahanap ng isang telepono, na halos lumubog sa tubig. Desperado siyang tinatawagan ng kanyang mga magulang, lumangoy siya sa lugar at sa wakas ay nakatawag. Tuwang-tuwa si Jack na malaman na buhay pa ang kanyang anak, at nagsimulang magbigay sa kanya ng mga tagubilin. Sinabi niya kay Sam na dapat siyang manatili sa loob ng bahay at maghintay na mawala ang bagyo, dahil kung siya ay makikipagsapalaran sa labas, siya ay titigas sa lamig at mamamatay kaagad. Nang marinig ito, nag-alala si Sam, ngunit inaliw siya ni Jack sa pagsasabing darating siya upang iligtas siya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, habang ang lahat sa silid-aklatan ay nag-iipon ng mga damit at rasyon, nakarinig sila ng kakaibang ingay mula sa labas. Nang sumilip sila sa bintana, laking gulat nila nang makita ang isang cargo ship na naglalayag sa lugar. Sa ibang lugar sa DC, ang pinuno ng estado ay nagkakaroon ng pagpupulong, at si Jack ay naatasang magpaliwanag sa kalagayan ng sitwasyon. Bago pa man magsimula, nagtanim siya ng takot sa lahat sa pamamagitan ng pagbanggit na ang pinakamasama ay darating pa. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na ang mga residente ng Southern States ay dapat na lumikas kaagad at lumipat sa Mexico. Muli, hindi sinasang-ayunan ng Bisepresidente ang ideya, dahil sinasabi niyang imposible ang paglikas sa dami ng tao. Tinanong din niya kung ano ang mangyayari sa mga residente ng North, na sinagot ni Jack na huli na para sa kanila. Kung aalis sila sa kanilang mga tahanan, agad silang magyayelo hanggang sa mamatay. Ang pinakamahusay na magagawa nila ay manatili sa loob ng kanilang mga bahay at hintayin na mawala ang bagyo. Nakapagtataka, kinuha ng Pangulo ang payo ni Jack at inutusan ang pambansang bantay na ilikas ang natitirang populasyon sa timog. Sa New York, ang mga tao sa loob ng library ay nakakita ng isang grupo ng mga tao na naglalakad sa nagyayelong lupain, na naiisip na sila ay patungo sa mas maiinit na lugar. Bilang resulta, nagpasya din silang makipagsapalaran sa labas, bago pa lumalim ang nyebe. Si Sam, na alam ang tungkol sa paparating na panganib, ay sinusubukang bigyan ng babala ang lahat na ito ay isang misyon ng kamatayan, ngunit siya ay ganap na hindi pinansin. Hindi nagtagal, lahat ay umalis sa silid-aklatan, maliban sa grupo ni Sam, at ilang iba pang mga tao. Samantala, sinimulan ni Jack ang kanyang paglalakbay sa New York kasama ang kanyang mga kasamahan at pinakamatalik na kaibigan, sina Frank at Jason. Dahil ilang beses nang bumisita ang tatlo sa Arctic para sa layunin ng pananaliksik, nakasanayan na nila ang lagay ng panahon. Bumalik sa library, si Sam at ang kanyang grupo ay naghanap sa gusali ng pagkain kung saan nakakita ng ilang vending machine. Nag-iipon din sila ng ilang libro para sunugin laban sa lamig. Sa ibang lugar, habang naglalakbay si Jack at ang kanyang mga tripulante sa makapal na nyebe, bigla silang bumangga sa isang hadlang sa kalsada at napilitang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa paglalakad. Naglalakad sila ng ilang oras na may sukdulang dedikasyon ngunit sa kasamaang palad, nang makarating sila sa tuktok ng isang marupok na gusali, nabasag ni Frank ang salamin at nahulog. Nahawakan niya ang tali, at hinawakan siya ng dalawang kaibigan, ngunit sa sandaling iyon, ang salamin ay nagsisimulang pumutok. Kaya naman nang walang pagpipilian, pinutol niya ang tali at isinakripisyo ang kanyang sarili upang maipagpatuloy ng kanyang mga kaibigan ang kanilang misyon. Sa library, biglang nilanat si Laura at nawala ng malay. Dahil sa pag-aalala,
sinimulan ng grupo na hanapin ang dahilan at natuklasan na mayroon siyang sugat sa kanyang binti, na maaaring naging sanhi ng kanyang pagkalason sa dugo. Binanggit ng isa sa mga babae sa grupo, na nagkataon na isang medic, na kailangan ni Laura ng agarang pag-iniksyon ng penicillin, kung hindi ay kailangan siyang putulin. Desperado na iligtas ang kanyang kaibigan, nagpasya si Sam na makipagsapalaran sa kalapit na cargo ship, umaasa na naglalaman ito ng ilang gamot. Nang malapit na siyang umalis, nagpasya rin si Brian at isa pang lalaki na si JD na samahan siya. Sa sumunod na eksena, nalaman ng bise, na ngayon ay nakatalaga sa base militar na naaksidente ang Pangulo at namatay habang inililikas. Ang mas malala pa, nalaman din ng mga mananaliksik na ang mata ng bagyo ay lumipat sa direksyon nito sa Cubao City. Sa ibang lugar, si Jack at Jason ay dahan-dahan na umuusad patungo sa kanilang destinasyon ngunit ang nakakalungkot, si Jason ay bumagsak dahil sa kapaguran. Dahil dito, napilitang buhati ni Jack ang kanyang kaibigan. Sa silid-aklatan, sa wakas ay lumabas ang tatlo at pumunta sa barkong pangkargamento. Gayunpaman, sa daan ay naamoy sila ng isang dosenang mga gutom na lobo, na lumabas mula sa kalapit na zoo. Pumasok sina Sam, Brain at JD sa kusina ng cargo ship, at naghanap ng penicillin. Pagkatapos ay tumingin sila sa paligid para sa ilang karagdagang mga supply ngunit bigla silang inatake ng grupo ng mga lobo. Nagawa ni Sam at Brian na makatakas sa ibang silid, ngunit si JD ay nakagat ng husto. Gayunpaman, nagawa nilang iligtas siya mula sa mga gutom na hayop. Habang nag-iisip ang tatlo ng iba't ibang ideya para makatakas sa sitwasyon, tumingin si Sam sa labas at nakitang nagliliwanag ang kalangitan. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang mata ng bagyo ay malapit na sa kanila, at wala na silang sapat na oras na natitira. Kaya naman, inilalagay niya ang kanyang sarili sa paraang masama at lumabas upang akitin ang mga lobo palayo sa kusina. Pagkatapos ay tumakbo siya sa inabando ng barko, makitid na nakatakas sa mga lobo. Maya-maya ay naabutan niya ang kanyang mga kaibigan ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na makatayo si JD. Kaya naman, dinala ni Sam at Brian ang isang kareta at kinaladkad ang kanilang kaibigan sa silid-aklatan. Sa kabilang banda, habang hinihila ni Jack si Jason sa makapal na nyebe, napansin din niya ang mata na papalapit ng mabilis. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan niyang maghanap ng matutuluyan sa kalagitnaan ng nyebe. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng bukas na lagusan at itinapon si Jason sa loob bago pumasok. Sa sandaling isinara niya ang pinto, inaatake ng hamog na nagyelo ang lugar at nagyayelo ang lahat ng mahawakan nito. Ang mga lalaki ay nakarating din sa silid-aklatan sa tamang oras, at makitid na umiiwas sa kamatayan. Pagkatapos ay nag-aagawan sila upang panatilihing tumatakbo ang apoy, dahil ito ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanila mula sa malupit na lamig. Si Jack ay desperado na sumusubok na magsindi ng apoy, at nagawa niyang gawin ito gamit ang isang bukas na kalan. Maya-maya, nagising si Jason at napansin niyang natabunan na ng yelo ang buong lugar. Ngayon, dahil nawala na ang mata ng bagyo, plano ni Jack na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sinubukan ni Jason na ipaunawa sa kanya na mapanganib pa rin sa labas, ngunit iginiit ni Jack na wala na siyang sapat na oras. Nang gabing yun, natutulog ang dalawa sa isang tolda at pinag-iisipan ang kinabukasan ng sangkatauhan. Binanggit ni Jack na ang mga tao ay nakaligtas sa panahon ng yelo ng maraming beses, ngunit kung hindi sila sapat na maingat, maaari silang mawala sa isang ito. Sa wakas, pagkatapos ng mga linggo ng mapaminsalang kondisyon ng panahon, nakita ng International Space Station ang ilang magagandang palatandaan. Napansin nila na ang bagyo ay humihina sa Europa, dahil nakita nila ang landmass sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Kasabay nito, lumabas din si Jack sa tent at nakitang nagliwanag na ang kalangitan. Lumabas na rin ang araw. Pagkaraan ng ilang sandali, narating ng dalawa ang nagyayelong Statue of Liberty, at ilang mga barko na lumubog sa yelo. Sa wakas ay narating na nila ang Manhattan, pagkatapos ng mga araw ng matinding sakit at pagdurusa. Gayunpaman, kapag naabot nila ang eksaktong lokasyon ng library sa tulong ng isang GPS, sila ay nawasak nang malaman na ito ay ganap na nilamon ng yelo. Nawala na ang lahat ng pag-asa, naghanda ang dalawa na umalis ngunit sa sandaling iyon, napansin nila ang isang maliit na butas sa nyebe. Walang pag-aaksaya ng oras, pumasok si Jack sa silid-aklatan sa pamamagitan ng butas at sinundan siya ni Jason. Ang dalawa ay nagsimulang maghanap kay Sam at sa kabutihang palad, pagkatapos ng kaunting pagtingin sa paligid, nahanap nila siya. Buhay pa pala si Sam at ang grupo niya dahil sa sinunog na mga aklat at libro.
Dahil dito, sa wakas ay nagkita ang mag-ama pagkatapos ng ilang linggong paghihiwalay, sa gitna ng nakakatakot na lagay ng panahon. Kasunod nito, ang eksena ay pinutol sa Mexico, kung saan ipinaalam sa bagong pangulo na may mga nakaligtas sa New York. Nasasabik siya sa balita, at inanunsyo niya ng live sa telebisyon na magsisimula siya ng isang malaking rescue operation para makuha ang sinumang na-stranded sa hilagang estado. Sa huling eksena ng pelikula, nakarating ang chopper sa Manhattan, kung saan maraming tao ang natagpuang nabubuhay. Nagtipon sila sa mga bubong, naghihintay na mailigtas. Narating din ng mga helicopter si Jack at ang kanyang grupo, na sa wakas ay dinala sa timog. Nagtatapos ang pelikula nang ang isang astronaut mula sa International Station ng Kalawakan ay tumitingin sa lupa at sinabing ito ang pinakamaliwanag na kalangitan na nakita niya. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!